Ito na po ba yung pinangangambahan ng mga depositor ng Land Bank? Ang sabi po kasi dito sa balita, Land Bank's 50 billion contribution to the controversial Sovereign Wealth Fund has left it in a weakened state. Now the government needs to help keep it financially strong. Marcos exempts Land Bank from giving earnings to government after funding Maharlika. Meron po tayong batas na yung mga government-owned and controlled corporations, kasama na po yung mga financial institutions like Land Bank, no? May batas po tayo na inoobliga sila na magbigay ng kanilang certain amount of their profit or certain percentage ng kanilang kinita sa loob ng isang taon, fiscal year yata ang tawag doon, ano, obligado po silang magbigay ng porsyento ng kinita nila sa gobyerno para po matulungan ng ating gobyerno sa pagpapaunlad ng ating bansa, no, sa mga pangangailangan nating mga Pilipino. Pero ito po, in a very rare occasion, hindi po obligado ang Land Bank na magbigay ng porsyento ng kinita niya sa ating government. Dahil ang sabi diyan sa balita, weekend state, no? So yung estado ng Land Bank ay humina matapos nitong magbigay ng 50 billion na pondo para dun po sa controversial na Maharlika Investment Fund. Ito siguro yung pinangangambahan ng mga depositor ng Land Bank kung kaya marami sa kanila ang nag-withdraw, naglipat ng pera from Land Bank sa ibang bangko, no? Yung pinangangambahan siguro nila is yung humina yung bangko at dumating sa point na mabankrupt, pero sana naman hindi. And I think malayo pang mangyari yun, ano? So, ano po ba at sino-sino po ba ang pwedeng maapektuhan kapag nalugi ang Land Bank or mabankrupt? Sabi dito, over the years, Land Bank has successfully managed the Staff Balancing Act as evidenced by the continued expansion of its loan portfolio in favor of its priority sectors, the small farmers and fishers, so yung mga magsasaka at mangingisda, a good part of which are agrarian reform beneficiaries, micro and small-medium enterprises, agri and aqua projects of local government units and government-owned and controlled corporations, communications, transportations, housing, education, healthcare. Nabanggit yung housing, no? So, somehow naka-rely or nakasandal din sa kanila ang pag-ibig. Healthcare, environment-related projects, tourism, and utilities. So, sa madaling salita, ang Land Bank, kagaya ng Development Bank of the Philippines at ng Bangko Sentral, ay katuwang ng gobyerno sa nation building, no? Katuwang po ng gobyerno ang Land Bank sa nation building. At binanggit naman po yung mga sectors maaring maapektuhan, no, kung sakaling malugi or humina ang Land Bank, no? Malaking role ang ginagampanan ng Land Bank sa pag-build ng ating bansa, sa pagpapaunlad ng bansa po natin. Kagaya halimbawa nito, Land Bank helps Isabela Co-op's multi-billion growth. Co-op's Pineapple Venture gets Land Bank loan. Ayan po. So, kung hindi talaga magiging matalino ang pag-handle ng ating government sa mga finances natin, sa financial system, mga financial institution, at kapag humina sila at nalugi, apektado po ang buong bansa. Marami pong maapektuhan. Ekonomiya, agriculture industry, pati housing, nabanggit dyan, ano. Kung meron kayong MP2 at kung kayo magwi-withdraw ng savings nyo sa MP2, bibigyan kayo ng cheque at i-withdrawin nyo or i-encash nyo yung cheque sa Land Bank, no? Marami pong nakadepende sa Land Bank, no? Iba't ibang financial institution ng gobyerno. Kaya kapag po yan humina at malugi, malaking kawalan po sa bansa natin, ano? Bukod dyan, ang isa pa na medyo nakaka-worry ay yung pag-post ng BSP ng double-digit drop ng kanilang net income sa first half, no, ng fiscal year, if I'm not mistaken. Balita ito noong September 18, 2023. So, bumaba po ang kita ng BSP. So, bilang ordinaryong Pilipino, nakikita ko mukhang yung financial institution po natin ay hindi ganun ka-healthy, no? At humihina. At kapag po ito ay nagpatuloy, yung paghina ng ating financial institutions na hawak ng gobyerno, yung paglago ng utang natin, pagbaba ng contribution sa tax dahil yung mga tao nahihirapang gumastos dahil malang bilihin, no? Yung value-added tax collection ng government ay humihina. Pati na rin yung regular tax na obligasyon ng bawat Pilipino na bayaran. Kapag po humina yan dahil ang mga Pilipino ay hindi kumikita, mamumulubi po ang gobyerno. Kung magkasabay-sabay po yan, ano, humina ang financial institutions natin, humina ang kita ng mga government-owned and controlled corporations, humina din ang collection ng tax dahil gipit ang mga Pilipino, mahina ang pagnenegosyo dahil mahina po ang ekonomiya. So yung mga negosyo, bababa ang benta nila, bababa din ang contribution nila sa tax. Kapag nagkasabay-sabay yan or kapag nagkasunod-sunod yan, plus lumalago ang utang natin, dumadami ang populasyon ng mga Pilipino, I think dadating yung time na baka mangyari na naman po ito. Mabankrupt po ang Bangko Sentral ng Pilipinas, which is nangyari nung time naman ng father ni
BBM, no? So sana wag namang mangyari yan dahil lahat po tayo ay talagang makakaranas ng hirap. Yun lamang naman ay aking assessment bilang ordinaryong Pilipino. Practical, basic assessment, no? I may be wrong, pero yun po yung aking pagkakaintindi. Kaya ito yung pinaka-recent, no, development about Maharlika Fund. Sinuspend muna ni BBM ang implementation ng Maharlika Fund. Kailangan pa daw ng masusing pag-aaral. Mabuti kung ganun kasi kung mamadaliin, tapos sasablay at papalpak, talaga pong malulugi po tayo dahil malalaking pera po ang nilalagak sa Maharlika Investment Fund. Kayo po, ano pong masasabi nyo sa mga simptomas na ito na nakikita natin na para sa akin ay hindi maganda? Hindi magandang simptomas pagdating sa financial system, pagdating sa kaperahan ng gobyerno, no? Ano pong masasabi nyo dito sa ibinahagi ko sa inyo? Ilagay nyo lang sa comment section below. Huwag nyo kalimutang i-like ang video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.